Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Magandang umaga, Sarangani Province! Nandito na naman tayo ngayon sa another episode. Episode 12 natin para sa ating School in the Air on Dairy Buffalo Production para sa probinsya ng Sarangani. Ako po si Kisha Araw-Araw, technical staff ng ATI-RTC 12, ang inyong kaagri-eskwela at tagapaghatid ng kalaman tuwing umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Sa pamumuno ni OIC Center Director, Dr. Jessie V. Beldea. Katuwang ang Philippine Carabao Center at USM, Department of Agriculture Regional Field Office 12 at ang probinsya ng Sarangani. Live po tayong mapapakinggan sa himpilan ng 107.1 Max News FM Jensen at sa Facebook page ng Agricultural Training Institute Region 12. Huwag pong kalimutan mga enrollees mag-text ng inyong attendance sa inyong SOA coordinators o sa 0917-1074-330. Ulit, sa 0917-1074-330. Sabihin ang inyong pangalan at munisipyo at barangay. Sumali din sa ating Facebook group ang School on the Air on Dairy Buffalo Production. Pakihanap lang po yan sa Facebook natin. Para sa mga nanonood sa atin dyan, paki-comment naman po ng inyong mga pangalan at kung saang munisipyo o mga pagbati po ninyo kung saan kayo galing. Wala po bang absent simula nung episode 1 hanggang ngayong episode 12? Nasa kulang na lang ng 4 na episodes upang graduate kayo, mga enrollees natin. Malapit-lapit na yung end natin, so may mga sorpresa po kami sa ating mga enrollees na alam kong matutuwa at may excite kayo dito. Pero sa susunod na nating episode yan pag-uusapan. Ngayon, noong nakarang episode ay tinalakay natin ang enterprises tungkol sa forage and manure. Ngayong episode 12 naman ay makakasama pa rin natin ulit si Mr. Rayo Ryan Balbuena, Farm Superintendent 2 ng PCC at USM upang talakayin ang meat-based enterprise. So, mula sa forage and manure, ngayon naman po ay dadako tayo sa meat-based o ang tinatawag nating cara beef. So, pwede pong kainin ang karne ng kalabaw. Pero bago tayo magsimula, meron na naman tayong special segment. So, noong nakaraan ay meron tayong quiz number 2. Ngayon po ay dadako tayo sa ating quiz number 3.
pakihanda po ng inyong mga papel at ballpen para mabalikan nyo po yung mga katanungan na hindi nyo po agad masasagot or maiti-text at pwede nyo i-text na lang ito sa inyong coordinators o i-text ito sa 0917-1074-330. Ang pag-text po ng sagot ay tulad ng halimbawang ito. Number 1, letra ng sagot. Number 2, letra din ng sagot. At kung may mga katanungan na special kagaya ng true or false, ay ibigay lamang po yung sagot sa alin sa dalawa, true or false ba. At huwag kalimutang i-text ang inyong pangalan at ang munisipyo kung saan kayo galing. Sige, tayo na at magsimula. Unang katanungan natin. Ano ba ang kinakailangang moisture content o temperatura para mabulok ang substrate o mapatay ang buto ng damo? Ano ang kinakailangang moisture content o temperatura para mabulok ang substrate o mapatay ang buto ng damo? Letter A, 40 degrees Celsius. Letter B, 60 degrees Celsius. Letter C, 30 degrees Celsius. Ulit, A, 40 degrees Celsius. Letter B, 60 degrees Celsius. Letter C, 30 degrees Celsius. Ayan, i-text nyo lang po kung ano yung sagot ninyo sa number 1 na tanong natin. Sa pangalawang question naman po ay, sa pag-harvest ng vermicast, may amoy ba ito o wala? Yung finished product natin, maamoy ba ito o walang amoy dapat? Letter A, walang amoy. Letter B, may amoy. Kung nakinig kayo noong episode 11 natin ay nabanggit at napag-usapan natin yan, kasama pa rin si Sir Ryan, kung ano ba ang tamang quality ng isang vermicast or produkto na galing sa vermicomposting. Pangatlong tanong, ano ang tawag sa pamamaga ng suso ng kalabaw? Napag-usapan natin yan sa episode 10 nung tungkol sa buffalo diseases. Kasama si Doc Bernard Cababat. So ano daw ang tawag sa pamamaga ng suso ng kalabaw? A, donor cow. Letter B, prolapse of vagina. C, mastitis. Ulit, letter A, donor cow. Letter B, prolapse of vagina. Letter C, mastitis. Sa pang-apat namang katanungan, ano ang tawag sa kondisyon kung saan ang inahin ay hindi makatayo o kahit napilitin ay hindi talaga makatayo dahil sa panghihina o pagkasugat? Ulit, ano ang tawag sa kondisyon kung saan ang inahin ay hindi makatayo o kahit napilitin ay hindi talaga makatayo dahil sa panghihina o pagkasugat? Letter A, downer cow. Letter B, prolapse of vagina. Letter C, mastitis. Ulit, letter A, downer cow. Letter B, prolapse of vagina. Letter C, mastitis. Panghuling katanungan naman po. True or false lamang po ang choices ninyo. Mayroong insurance na ino-offer ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga alaga nating hayop, tanim, mangingisda at magsasaka. True or false? Tama po ba, totoo po ba o kasinungalingan lamang po yung nabanggit na statement? Mayroong insurance na ino-offer ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga alaga nating hayop, tanim, mangingisda at magsasaka. Ayan, nagtapos na ang ating special segment.
Ngayon naman po ay kung nahuli man kayong sumagot, pwede nyo po itong balikan at i-text lamang po ang inyong mga kasagutan sa ating mga municipal coordinators o sa number po na 0917-1074-330 para sa chance na manalo ng Agri-Eskwela freebies. Ayan, baka ma-perfect yun na yung quiz natin. Ngayon naman, lumako tayo sa ating kasamang speaker ngayon. Walang iba si Sir Mr. Reo Ryan Balbuena. Good morning, sir. Alright, good morning Ma'am Kish, no? Welcome back no sa ating panibagong episode na naman Yes. about meat-based enterprise. So, para sa episode natin, Sir Rai, ay may dagdag na naman tayong kaalaman na pwedeng ibahagi sa kanila na sure win talagang magkakaroon ng additional kita. Tama, di ba, sir? Yes, totoo po 'yun, ma'am, no? Maliban sa pag-aalaga ng kalabaw at alaga ng damo at legombre, ang mismong karne ng kalabaw ay pwedeng mapagkitaan. Ayan, sir. Sige, simulan po natin ang ating diskusyon. Paano ba kumita gamit ang karne ng kalabaw? Sige, alright, no? Ang topic natin ngayon is all about meat-based enterprise. So, kung titingnan natin, ang Philippine Carabao Center ay kumbaga kilala sa bilang nagpo-produce ng gatas, no? Yes. Gatas ng kalabaw, at ini-engage natin ito sa school feeding program ng government. At itong meat kasi or karne ng kalabaw ay kasali siya doon sa mandato ng PCC na sinabi doon na to conserve, propagate, and promote the carabao as a source of milk, meat, draft power, and hide. So, merong meat doon. And of course, ina-acknowledge naman natin na hindi pa gaano ka-established ang meat processing ng Carabeef or meat-based enterprise ng Carabeef sa PCC mismo. Ngunit meron na tayong brand, no, ng Carabeef, which is yung Cardeli. Nandoon sa National Office sa Nueva Ecija. So, ongoing na po ang operation. Meron na ding physical store, no, Cardeli, kung saan lahat ng mga klase-klaseng produkto mula sa karne ng kalabaw, no? So, ano ba itong meat-based enterprise? So, kung titingnan natin, majority is nag-focus tayo sa gatasang kalabaw. Ngunit, hindi lahat ng nabubuntis through AI or natural breeding ay lahat ay babae, no? 'Di ba meron ding mga lalaki na napanganak. So, anong gawin natin doon? Ibibenta lang ba or is-set aside or kumbaga wala na ba siyang value? So, dito papasok ang meat-based enterprise. So, yung mga purebred at crossbred male animals not fit for breeding, pwede natin siyang patabain, no, sa ating mga feedlots through intensive feeding, no. So, kasi ang pagpapakain, ang sistema ng pagpapakain ay nakakaapekto sa quality sa kalidad ng karne, no? So, sa fattening, iba ang kanyang sistema ng pagpapakain, mas marami ang high energy diet, no, compared sa high fiber diet. So, yun. So, ang target natin dito is yung mga animals na hindi pwedeng not fit for breeding, at the same time yung mga lalaki nga, no. So, dito papasok ang meat-based enterprise. So, yung mga babae, of course, doon yun sa milking lines natin.
eventually. So, enterprise, kung sabihin natin enterprise or ang papasok sa isipan natin is business, di ba? O negosyo. So, kapag negosyo, ang karugtong niyan is kita, Kita. di ba? Correct, sir. Pero dapat sa pag negosyo ay ang una ay magkakaroon muna tayo ng ideya. At the same time, meron tayong entrepreneurial spirit, no? Or natay desire to engage in business or negosyo para maging katotohanan or maging realidad ang isang negosyo. So, yun ang requirement, no? Idea at the same time, entrepreneurial spirit. So may spirit ba kayo mga ka-agri-eskwela para mag-business ng karning ng kalabaw? Of course, no, actually, hindi na, kumbaga, well-known na ang karne ng kalabaw. Yes Ngunit, meron pa ring mga magsasaka or mga tao sa isang komunidad na hindi gaano ina-appreciate ang karne ng kalabaw dahil sa iba't ibang dahilan, no? So, makikita natin ang buffalo meat dito sa ating bansa, ang acceptability ng cara beef or buffalo meat is mayroong negative na perception ang karamihan, no? Hindi naman lahat. Bakit kaya, no? Kasi nga, because carabao was never given concern as a food animal, but more as draft animal. Yes. Kasi nagsimula siya sa, talaga sa pagsasaka, di ba? Yes po. Or pag, sa labor. Sa labor no? talaga. Sa labor talaga. So, pagsasaka. kumbaga, pangit naman i-consume, no? I-consume. Kasi- Parang naging alaga na kasi siya, Kasi sir. intended siya for labor. Labor. So, ito yung dahilan na this has caused the consumer to associate cara beef with the factor of toughness, no? Na nakapag limit, no, sa atin na i-consume ito. So, nakatatak na kasi nga nung sinauna pang taon is meron ding Carabao slaughter ban kung saan hindi pwede katayin ng isang kalabaw kung hindi siya aabot sa tamang gulang or dapat ma-reach niya yung service niya as draft power bago katayin. So, malamang dahil doon, ang kinakatay lang ng kalabaw is yung mga matatanda na, yung hindi na fit for labor. Working. So, yun, no? So, merong truth dito, no? Since majority of carabaos are not slaughtered until they serve their usefulness in the farm, o yun nga yung sinasabi kanina, na hindi siya pwedeng katayin kung hindi niya ma-serve yung usefulness niya as draft animal. Pero, kung ang kalabaw is naalagaan ng tama, no? At pinapakain ng Sakto. tama, Sobra-sobra. their meat is tender and palatable compared to beef, no? So, yun yung isang katotohanan din na ang karne ng kalabaw ay may potensyal, no, sa existing market natin. Sinabi din dito, no, na ang buffalo meat or cara beef is superior siya for processing, no? Kasi nga may mga kalidad siya na fit talaga pang process or proseso. Kasi nga mas malaman siya, no? Kumbaga malaman siya, mas marami ang laman, konti ang taba, no? So good binding properties yan siya for processing. Like mga processed meat products like sausages, hot dogs, ano pa yan, mga meatloaf, ganyan, and etc. At the same time, ang cara beef is unique, no, compared to beef or other meats, no? Kasi nga ang cara beef ay nutrient dense, kumbaga mas mataas ang kanyang
nutrients sa kanyang na makukuha, no, kung kinokonsume natin ito compared sa beef. At the same time, meron siyang mono and polyunsaturated fat and omega-3 fatty acids. So sinasabi na low cholesterol din ito at sodium, no. Pero mataas ang kanyang protina. Yeah. That is why yung mga negative perception na kung sa Bisaya pa makabughat. So ang primary cause niyan is since mataas ang protein content ng karne ng kalabaw is yun, pag ma-over protein ang isang tao sa ospital talaga or mabughat. Mataas ang uric acid, sir. Opo, yun yung kumbaga isang dahilan kung bakit makabughat, no. But in reality, kung tama lang ang ating pagkonsumo or pag-consume, mas healthy siya kasi nga low cholesterol siya compared to beef. So, may mga parte ng meat enterprise na kailangan natin tatalakayin, no. Kung ano bang produkto ang ating i-produce, no? Ano bang mga materials or sangkap ang kakailanganin kung mag-produce tayo ng value-added product mula sa karne ng kalabaw. And of course, iisa-isahin din natin ano bang i-produce natin, ano bang product, no? Ilang klase ang i-produce natin. At the same time, yung presyo at market demand or meron ba siyang available market, no? Hindi naman pwede na mag-process lang tayo kaagad na wala pang market survey. So, of course, what to produce? So, ang pinakauna talaga dyan is yung demand, no? Yes. Marami kayang magkagusto sa product na ito. Mabenta kaya ito, no? Kumbaga, manoon ba ito sa lugar kung saan mo ibenta? Ano ang target consumers natin, no? Yun yung pinakaunang i-consider when we engage in pagninegosyo. So meron din tayong in terms of products, meron din tayong cooked or uncooked processed meat, no? Kasi consider din natin yan, no? Kung gusto ba natin na niluluto pa or pwede naman yung processed raw meat lang. So, kasi yung mga niluluto pa like sausages. Mga meatloaf, corned beef, or kara beef, yun yung niluluto. Meron namang raw meat lang, no? But in-improve yung raw meat like tapa, tosino. So, yun yung mga hindi niluluto. So, kung cook naman, mas maraming resources na kailangan, no? Kasi lulutuin pa siya, mas matrabaho at mas malaki ang kapital. Of course, kung raw meat lang, hindi ka na makagasto ng fuel. No? Or yung panluto. So, sa uncooked meat naman, di na natin kailangan lutuin. Mas mababa ang kapital, mas madaling gawin. So, sa lahat ng PCC regional centers, ang regional center doon sa Nueva Ecija, sa Central Luzon State University, ang pinakapatok doon na product is yung kara beef tapa. Balita ko, sir, masarap ang kara beef tapa. Ako mismo nakatikim na mas masarap siya, no? Mas masarap siya compared sa, di ba? Usual na beef tapa. Yes, sa Jollibee meron. Meron. Merong beef tapa. Parang ganon, no? Ganon ang isa. Yun ang pinakapatok doon. Mabinta, minsan nga hindi ma-satisfy yung demand. No, sa na-supply. And of course, kailangan natin ng decision making, no? Kung nakapag-decide na kung anong produkto, ma-identify na natin kung ano ang mga resources na kailangan para makapagsimula. So, yun. No? So, tandaan natin, pinakaunang i-consider natin ang demand. No? So, before tayo magtayo ng negosyo, dapat mayroong market analysis or survey para
ma-estimate natin kung gaano ka ano anong intensity ng demand, no? Kung Ikita baka- ba o malulugi ba tayo Opo, sa baka papasukin natin? walang demand pala, no? Hindi siya accepted sa community, Community. no? Of course, kailangan natin i-consider yung mga product natin at i-consider natin yung inputs, no? Yes. Inputs. Then of course, we decide after that. So, mga kailangang sangkap or kagamitan sa pagproseso ng karne, no? Karne ng kalabaw. So, of course, meron dapat tayong processing area. Kasi hindi naman pwede ito ihalo sa milk processing, no? Yes, Kasi ang bawal karne sa- is maliban sa yun nga yung fresh milk is perishable siya. Ang karne is perishable din. No? At very very tawag niyan prone sa spoilage, at the Spoilage. same time source of contamination. Contamination. Yeah. No. So meron din tayong raw materials, no? Ang raw materials sa clown niya ang meat mismo, yung karne, at meron din tayong mga non-meat ingredients, yung mga sangkap para makabuo ng isang produkto. So, sige, sir? Ano po ba yung... so, mayroon tayong resources for the processing, raw materials. Ang kasunod naman natin doon, sir, ay Mga meat products. meat products. So, ano po ba yun? Ang na-engage na ng meat processing natin sa lalong-lalo na sa main office is ito, yung mga kadalasang patok ngayon sa market, no? So meron tayong like beef patty, beef tapa, at meron din tayong raw meat, no? Like mga choice cuts, Choice like cuts. yung pang steak, pang tawag niyan, pang steak, pang grill, at meron din tayong mga cooked processed meat products such as sausages, hot dogs, meatloaf, at iba pa. So, ilan lamang ito sa mga na-produce at available na sa Cardelli, no, na store. So, next is kung of course nakapag-decide na tayo at meron, so kailangan yun nga yung demand, no, related siya doon sa ating marketing. So, ano ba ang target consumer natin or target buyer, no? So, kapag decide na tayo or nakapag-analyze na, nakapag-assess na ng target market, of course, kailangan natin mag-put up ng ating tindahan, no? Or kung kaya. Pero kung wala, pwede namang magrenta, Renta yun. ganun. Or consignment. Kadalasan sa mga palengke, sir, ganun naman yung setup. Yes, rental, no? Opo. So, consignment, ito yung pinaka-common, no? Sa mga malalaking kumpanya. kumpanya. Consignment, kumbaga, dinistribute nila sa Muna, mga bago bayaran. malls, mga stalls, mga meat shops, ng kanilang mga products. So, yun yung pinaka-common ngayon na ikaw mismo na producer, hindi ka mahihirapan magbenta, no? Yun. Kasi may mga second, third parties, no? Of course, kailangan natin i-promote ang product through social media. Napakahalaga niyan, sir. Opo, maliban sa physical store, meron ding social media. So, Mas lalo na madaling ngayon, magbenta ngayon ng mga produkto kahit pa anong klaseng produkto kasi meron na tayong social media. yes, tama po. Tama po doon, ma'am, no? So, meron ding, like sa Facebook, yes, lalo na ngayon na generation, no? Lahat ng tao is active sa social Active sa media. social media. So, makikita nyo sa slide, no, yung itong Cardelli. Ito yung brand ng Philippine Carabao Center sa kanilang Cara Beef. Wow. Di pa ako
kita ng logo. Ngayon ko lang nakita actually yung logo ng Low Cardelli. Kasi nga, doon siya nagsimula sa Luzon. So, kung nakapag-put up na ang mga regional centers, i-adapt naman namin itong Kung- brand na to. So since nakita na natin yung picture, no, na meron talagang potential ang Cara beef, no, na pwede nating inegosyo. Pero meron tayong kumbaga himay-himayin natin, no, kung ano yung mga factors na ating i-consider, Consider. no. Lalo na kung mag-handle tayo ng animals Meat. for slaughter. Yeah. Kasi meron tayong sinusunod na batas, no, sa Animal Welfare Act, no, RA 8485, no, or kung sa meat handling standards naman sa NMIS Administrative Order number 6, no, Rules and Regulations on Hygienic Handling of Chilled, Frozen, and Thawed Meat in Meat Markets. So since very perishable ang market, attractive siya sa bahaya ng mga mikrobyo or other foreign bodies, so dapat may standard talaga siya. So, talaga pumapasok si NMIS, so si National Meat Inspection Service. Yes. Then, of course, kailangan din natin ng safety and health in the workplace. So, safety for butcher and consumer. Kahit na maliitan lang ang ating processing, for example, home base or sa cooperative natin, kailangan pa rin natin i-consider ito. Kasi nga, ang ina-handle natin ay food. Pag food, dapat hygienic, at the same time, safe siyang kainin. No? So, kino-consider din natin ang mga hazards, no? Health hazards, safety, illness or diseases, kasi nga yung katulad ng sinasabi kanina na prone siya sa mga spoilage, no? For example, E. coli nakakasira sa health ng mga consumers, no? Of course, sa processing, may mga equipments, may mga sharp objects, accidents, damage. So, yun, i-consider natin yun, lalong-lalo na sa mga processor, mga meat handlers. Yung mga gawa ng mga cuttings na mga kasi Yes. merong machines na ginagamit ngayon. Kasi hindi talaga maiwasan kasi ang kalabaw is siya, large ruminant, diba? Yes. Large animal, so kailangan ng safe or tamang paghandle. So, ano naman yung mga animal welfare and human slaughter? Ayun, ito na yung nabanggit ni Sir. Yes po. So, kasi nga dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar or mga hindi gaano nabigyan ng pansin ang tinatawag na humane slaughter. Kung titingnan nyo sa slides, no, tingnan nyo kawawa yung pag-transport ng kalabaw, parang bagahe lang, no? At may nakapatong na mga tao. So, against po yun sa 84-85, no? Or tinatawag na Animal Welfare Act. So, kailangan aware tayo dito, no, sa proper handling of food animals. Kasi nga, pag improper ang handling natin, tinatadyakan natin, pinapalo, sa totoo, meron niyang epekto sa kalidad ng karne na ma-produce. No? Naging stress sila. Actually, kakatapos lamang ng aming meat inspectors training or basic meat inspection course. So, doon ay napag-aralan ng ating mga inspectors from this region, sa Region 12, na kung paano ba yung humane handling at saka humane slaughter ng mga alaga nating hayop na pangkarne. Yes, at very timely yan siya ngayon, ma'am. 'Di ba? Grabe ang ngayon, no, sakit, 'di ba? Yes po, for grabe yung example, sakit ngayon. sa pork, 'di ba? Yes. Meron tayong ASF. So kung poor handling, mas mabilis ang transmission of diseases. At the same time, yun nga, nakakasira sa image ng producer. At the same time, ang epekto sa buong komunidad. Yes. So, makikita din natin dito, tatalakayan natin ang effect or
bakit kailangan natin irespeto or i-practice talaga itong animal welfare and human slaughter, no, na kasi nga yun nga yung tulad ng sinabi kanina na ang pag-handle ng ating animals na intended for slaughter ay merong epekto sa kalidad ng karne. Makikita talaga sa karne yung changes. Kung makikita nyo sa slide na kung ano lang yung hindi stress o yung magandang Yes. paglaki. Kagaya nun sa isang tagline ng isang produkto, raised in a confined and stress-free environment. Di ko na babanggitin yung brand, pero sa chicken meat Manok. yun siya. Oo. Okay, So, okay. yun. Kaya nga, 'di ba, kung mapansin natin sa mga market ngayon, sa mga wet markets natin, merong free range, 'di Oo, ba? may free range. Yun yung yun na yung in respect or in consonance sa animal welfare. Welfare Act. So stress-free, tama yung Stress-free. sinasabi mo, no? So dito sa slide, mayroong tayong tatlong dito. Example ng karne. So kung titingnan natin, kapag stress ang karne, nagdudulot siya ng PSE and DFD, no? Ang ibig sabihin ng PSE is pale, soft, and exudative. So I believe lahat tayo, no, na naka-experience na nito, kung nasubukan nyo na magpalengke sa market, for example, pork, bibili tayo ng pork chop, naranasan nyo na ba na nung bumili kayo, parang matubig, waterina, yun. kumbaga murag juicy ra kayo siya, at the same time pale, luspad. Kaya actually, sir, nung nag-basic meat inspection na nag-facilitate kami, nung nag-inspect na talaga kami sa wet market, tandaan nyo po mga buyers natin, yung mga enrollees na nakikinig, factor talaga yung ilaw na ginagamit ng ating Yes. mga nagbibenta ng mga karne. Kaya minsan may inspection na ginagawa para i-avoid na gumamit ng parang warm light or yellow light during sa pagbebenta nila. Kasi, Pinakatama talaga is yung yung maliwanag lang talaga, yung white lang yung color, kasi para makita nyo din as consumers na yung totoong quality ng meat, kasi para din yan sa inyo. So pag bumibili kayo, i-secure nyo or tingnan nyo din yung environment, kung kung ano yung setup na nagbebenta ng karne. Tama, ma'am. Tama, no? Kasi pag kung napansin natin sa ibang stall, di ba? Yellow or yung orange ginagamit yung usually, ginagamit na opo. ilaw. So bawal po yun, labag po yun sa kasi batas. titingkad ang kulay ng Yun karne yung kahit lagi nilang pale. rason, sir. Yes, tama, no? Then, yun yung cause ng stress, no? So, ang normal meat kasi, klaro naman, no? Na pinkish, wala siyang blemish or mga pasa-pasa. So, for example, itong dark, firm, and dry, ito yung product ng animal na nakaranas ng bugbog, palo, Yun. tadyak. So, merong namamaga, namumuong mga blood clots sa karne. I believe naka-experience na tayo Nakakita sa market. Oh, yes, sa market. Pero minsan, sir, di ba meron mga dark talaga na color ng mga karne ng baka? Yes, for example, sa Cara beef, ang Cara beef, ang isang niya, distinguishing factor kung anong kasing karne sa, for example, sa comparison natin sa beef and Cara beef, kung ikumpara natin yan, mas dark talaga ang Cara beef. Yun. Kasi nga, yung nila, DNA is hardworking animal, ginagamit pansaka, mas lean. Lean yung nila, meat nila. Kasi ang nakapag pa-dark din ng meat is yung content ng intramuscular fats, no? Okay. Kung wala masyadong intramuscular fat, so mas maraming lean or yung laman lang, mas dark talaga yun. Oh. But kung merong intramuscular fat, mas siya, balance ang color. Mga enrollees, hindi ibig sabihin na dark na yung color ng karne, DFD na yun. I-consider nyo din yung ibang factors ng ating karne. Observe nyo yung Opo. mga
normal na karne ng Carabao sa may mga problems talaga. Pero yung pinaka-common kasi sa market natin na nakikita is yung PSE talaga. Madali siyang ma-identify. Meron ding mga DFD, yung for example sa pork, yung may mga blood Blood clots, clots. Okay. na parang na buo-buo. Buo-buo. Yun kasi sa pork, sir, diba, mas madali siyang i-identify Yes. na may DFD siya na Kasi na-experience. pink siya. Oo, pink kasi yung color ng ating karne ng baboy kaysa sa Tas yung Carabao. yung grain niya is mas parang hindi siya coarse. Ang strand kasi ng beef Ng at beef. Cara beef is malalaki, matigas. So hindi gaano ma-distinguish. Pero mind you sa kadalasan ng mga market, halos kalabaw po yung dinidisplay. Lalo na pag dark, at the same time white ang kanyang fats. Kasi ang distinguishing factor ng karne ng kalabaw sa baka, yung fats nila, ang fats ng baka is yellowish. Yun, Pero yellowish. yung fats ng kalabaw is white. Okay, ma-observe nga yan sa market so, din, yun, sir. So, makikita din natin dito sa sa slide, no. Although maliit lang, pero makikita nyo naman ang proseso nito sa proper slaughtering of large animal. So, same lang naman yan, cattle at buffalo, ang proseso ng pagkakatay. So, kung susundin natin ito, maiiwasan natin ang mga damages or mababang kalidad na karne. Of course, meron tayong leriging. So, kumbaga, resting area ng animals prior to slaughter. Then, meron silang chute para papunta doon sa stunning area. So, ang stunning area is yung prior sa bleeding, no? So, once na ma-stand na ang kalabaw, i-bleed yan, or sticking tinatawag. Then after sticking, na-bleed na siya, then merong electrical simulation. Kumbaga, kinokuryente natin yung hayop na para mas na-bleed ma-sure na, talaga na wala nang... para ma-shorten ang tinatawag na rigor mortis. Kung mapansin yung bagong patay, di ba manigas? Matigas. So, kung lutuin natin yun kaagad, matagal maluto. Lumambot. Matagal lumambot. So, yun yung purpose ng electrical stimulation to shorten the rigor mortis process. And of course, hindi natin ito i-detalye. Ayan. So, sige lang, sir. Ayan. Shout out pala sa aming mga batch lymphatic nodes na nakakatapos na ng BMIC. I hope naaalala nyo pa yung slaughtering process flow natin. Kasi napaka-intensive nung training ninyo. 20 days yun siya, sir, actually, na tinalakay nila ang processing of slaughter procedures natin. Ayan, maraming salamat, sir, sa unang bahagi ng ating discussion, Sir Rai. Tsaka, kumusta yung mga tagapakinig natin? May nakapasubaybay pa ba? And interested na bang magbenta o kumain ng Cara beef? Bago tayo pumunta sa ating susunod na topic, ang primal cuts of Cara beef, ay magbabalik tayo pagkatapos ng mga ilang paalala. Love, parang matamlay ka yata. Oo nga, love. Napansin ko sa yung mga alaga nating kalabaw parang nangangayayat na at nangihina pa. Ganun ba? Huwag mo nang alalahanin yan. Alam mo ba na may Skull in the Air and Dairy Buffalo Production? Maalab na pagkakarabawan. Ang ATIRTC-12 tinatalakay doon ang tamang pagpakain at pag-aalaga ng kalabaw. Talaga ba, love? Oo, at libre ito. Ang Philippine Carabao Center kasama ang Department of Agriculture ay tinalaga sa bisa ng Republic Act 7307 para pangasawaan at paunlarin ng kalabaw bilang pinagkukunan ng gatas, karne at iba pa para sa mas masustansyang pagkain, mas mataas na kita at mas maunlad na kabuhayan ng mga magsasaka. Ayos yun, love, ah. Sige, buksan mo na yung radyo at makikinig ako. Para sa karagdagang kaalaman, makinig tuwing Webes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Facebook Live ng ATIRTC-12 at sa 107.1 Max News FM, Soxargen. Love, parang ang saya
mo yata ngayon ah. Oo, love. Nakita ko kasi sa Facebook page ng ATIRTC12 na maliban sa natural na proseso, meron din palang ibang paraan upang mabuntis ang mga alaga nating baka at kalabaw. Talaga ba, love? Paano? Ganito kasi yun, love. Meron ng artificial insemination na pwedeng i-apply sa mga inahing baka at kalabaw. Ano naman ang mga benepisyo na pwedeng makukuha doon, love? Ang artificial insemination ay isang proseso na tumutulong sa pagpaparami ng ating alagang hayop. Pinapataas din ito ang produksyon ng gatas, naiiwasan ang posibleng mga sakit at pinapanatili ang mataas na kalidad ng mga baka at kalabaw. Wow, love! Marami ka talagang natutunan sa programa ng ATIRTC 12. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow lang ang Agricultural Training Institute 12 Facebook page. At tayo ay nagbabalik sa ating School on the Air on Dairy Buffalo Production, maalab na pagkakarabawan para sa probinsya ng Sarangani. Kasama pa rin natin si Sir Rayo Ryan Balbuena ng PCC at USM. At kayo pa rin ay nakikinig sa 107.1 Max News FM Jensen. Para po sa inyong mga katanungan, huwag pong mahiyang mag-text sa aming hotline number 0917-1074-330. O mag-comment sa ating FB group. Hanapin po natin ang School on the Air on Dairy Buffalo Production sa ating mga Facebook page, Facebook natin application. Sige Sir Rai, tayo naman nagdadako sa ating mahalagang bahagi ng ating Cara Beef or diskusyon kung paano bang kumita ng karagdagan sa karne ng baka. Ay, ng kalabaw pala, sorry. Sige, tuloy po tayo, no? Sige, sir. Bakit ba kailangan nating i-consider ito? Lalong-lalo na kung tayo ay magninegosyo, no? Kasi kailangan pa ba yan? Pwede namang diretso Diretso na lang chop. no? Wala nang pakialam kung ano. Kasi nga ang principle dito is para ma-separate natin yung mga high value cuts kasi pag tinatawag natin na high value is mas mahal yung na ang price niya. no? Sa less value cuts, no? So, kasi nga kung mag-process din tayo, ma-separate natin yung for processing kasi yung mga less value cuts yun yung intended talaga for processing. Para ma-mark up natin yung value nila kaya nga value added ng karne. Since value added na siya, mabenta natin siya kumpara doon sa high value cuts. Lalo na mas sikat yung mga process natin na karne sa mga bata. Yung mga pabaon sa mga bata sa kanilang bago pumasok sa klase. So, Yes po. yun yung mahalaga na mayroon tayong value adding. So yun, yung another principle dito is para ma-separate natin yung lean parts sa fatty parts. Yung mataba na parte, ihiwalay natin yon at yung malaman, ihiwalay din natin. So, mahalaga din pala no na optimum ang temperature during slaughter or pagkakatay ng karne ng kalabaw. So, same naman yan, no? Since nga very perishable ang karne. So, very importante talaga yung constant temperature. At the same time, yung pag-handle natin na dapat tayo malinis. Tayo mismo. Yung Yes. kumakatay, dapat malinis din po. Kasi nga, kung susundin naman natin ito is, meron tayong assurance na mataas ang kalidad ng ating ma-produce na produkto. So the same din sa sa hind quarter, ito yung sa hulihan, no, banda. Nandito makikita ang mga primal cuts, no. Kung tutuusin dito makita yung loin, tenderloin, mga round. So, yun yung mga primal cuts. So, sinasabi dito na ang pinaka-ideal age of buffalo
for slaughter is 2 years old. So, ito yung edad kasi ang dahilan kung bakit yun nga yung negative ang perception ng ibang tao sa karne ng kalabaw. But kung mag-alaga tayo intended for slaughter, tas at 2 years old kakatayin na, I believe malambot siya. Oo. Yun. So mayroon pa rin talagang factor yung edad kung kailan kinakatay. Kasi dahil doon sa slaughter ban, kadalasan kinakatay is umabot ng 10 years old. So, tigas na. Sobrang tigas, makuna. Marami na siyang pinagdaanan. Kaya nga, kahit 4 na oras, hindi pa Hindi siya pa lumambot. malambot. So, ito yon no? At later on, meron tayong video about quality or ano yung factor ng makakapekto sa kalidad ng ating karne kalabaw. Okay. So, the same sa ibang karne, meron tayong grading mismo sa buffalo. So, inadapt lang doon sa grading ng beef, no? Kasi nga, nabilong siya sa large ruminant, or large animal. So, meron tayong grading scheme, no? For manufacturing meat from cattle or buffaloes. Kasi nga, ang proseso ng pagkakatay or meat processing ng kalabaw, the same lang sa buffalo. No? So may grades pala din yung may grade 1 at saka may meron tayong buffalo and cattle natin na meat. Meron tayong 3 grades, no? So, ang binabasihan dito is yung intramuscular fat, no? So, ang grade 1, grade buffalo 1 ang tawag is lean buffalo meat without visible fat. So, purong karne. laman Laman lang karne, siya. no? Na wala masyadong taba na makikita. So, nanggaling ito sa mga major muscles, no? Then, meron tayong grade beef 1 or B1. Ito yung laman na merong makikitang taba-taba, no? So, sa grade B ito yung may mga connective tissue nung tawag ko, mga litid. Litid na makikita, no? Nanggaling ito sa mga trimmings ng karne. So, kung lulutuin ito, medyo may katigasan yung mga litid. So, yung grade 3 naman, ito yung beef trimmings, no? With up to 20% visible connective tissue. Kumbaga, mas maraming litid, no? So, nanggagaling ito sa mga small trimmings na nanggagaling sa buto. So, ito yung intended for processing na grade. Sige, proceed tayo. So, makikita nyo dito, tulad ng sinabi ko kanina na ano ang palatandaan para ma-distinguish natin ang kaibahan ng karne ng kalabaw sa baka. So, kung pupunta tayo sa palengke, at least man lang malaman natin kung kalabaw ito. Yes. Kasi minsan ang mga nagtitinda is hindi nila amin. Beef. Like common lang, beef talaga beef yan, ma'am. diretso. No? Yan Kasi na nga, alam din nila na may negative perception ang kadalasan, no? Sa mga tao. No? So, makikita natin dito sa taas na picture, yan yung beef, no, na karne. Yung sa baba, kung titingnan nyo, white ang coating na nag-coat na fat. Yun yung sa buffalo or sa kalabaw. So, sa color pa lang, buffalo meat has slightly darker red. So, medyo dark, mas dark siya ang kanyang laman kumpara sa beef, no. Pero yung fat niya, buffalo meat is usually leaner than beef, and the color of buffalo fat is white as compared to the yellowish fat color in beef. So yun, isa din yung palatandaan. Yung color ng karne, mas dark mas matingkad ang pagkapula ng karne ng kalabaw or cara beef compared doon sa karne ng baka. So in terms of fat or taba, puti po ang kulay ng taba ng
Cara beef compared sa yellowish na taba sa baka. So, yun lang. At least, alam na natin, no? Hindi na tayo maloko. So, yun. Dito sinasabi ang meat processing hygiene. So, ito yung isa sa pinaka-importante sa meat handling, sa pag-handle ng karne. So, cleanliness of the facilities sa ating processing area, dapat nangingibabaw ang kalinisan, no? Installation and personnel is an essential precondition in all food processing. Kasi nga, when we pag-usapan natin ang pagkain, nangingibabaw talaga ang kalinisan. So, of course, dapat ang ginagamit natin na tubig is yung potable or naiinom. Hindi pwede yung sa tubig gripo na hindi pwedeng inumin or tubig ulan, no? So, yun. At the same time, disinfected lahat ng mga gamit, no? From the equipment, tools like knives, and other kagamitan sa pagproseso ng ating karne. So, yun. Proper personal protective gear in slaughterhouse. So, kung wala tayong slaughterhouse, ganun pa rin naman sa processing. Meron tayong protective equipment. May mask, may hygiene cup, kahit naman lang yung Yes. parang common lang na Sa mga butcher, di ba? butchers. O ganun lang. Kahit ganun lang, kahit hindi wala ka ng cup, basta meron ka lang hair cup or hairnet, Oo. okay Kasi na yun siya. Basta itong- backyard lang na style, yung maliitan. Picture na ito is galing ito sa Bureau of Animal Industry. So, So, malakihang... sa slaughterhouse, ang iba ang kulay. yes po. Pag nandoon ka pa sa slaughterhouse, blue. Pag nandoon ka na sa pag-butcher, pag-cutting, pag-processing, white naman ang White. ang gown. So, maganda ito kasi nga pag blue, bawal kang pumasok doon sa Sa white area. Sa white mga area. butchers natin. Then of course, mga things to consider no sa ating personal hygiene kung tayo na mismo ang nagproproseso ng ating meat processing. So, of course, yung hindi mawala yung protective clothing, washing hands before starting work. So, of course, hugas tayo ng kamay. Kahit sa bahay, pinapractice natin ito. At the same time, walang mga rings, watches, and bracelets na pwedeng mahulog or mahalo doon sa, for example, nag-process ka ng mga sausages. Tapos merong Tas nahulog na merong earrings, So, makakasira yon sa ating produkto, or sa image siguro image, ng, yes. ng producers. Opo, tama po yun. Then, ito, yes, meron protective gear pa rin, no? In the meat processing facility. Naka-hairnet. Kasi nga, when we talk food, dapat, talaga, with utmost hygiene, care, and proper protection. Kasi, sa food for the masses na yun yung Yes, target yung mo. pinoproduce. So, dapat, talaga, Malinis. aware tayo doon. So, meron din tayong example dito, stages of with cleaning and disinfecting. So, itong formulation na ito is nakuha natin galing sa Bureau of Animal Industry. Pero meron namang mga disinfecting solutions ngayon na available na hindi gumagamit ng hypochlorite or chlorine. Kasi mabaho kasi ito. Mabaho talaga, sir. That is why itong formulation na ito is acceptable or recommended kasi nga na-optimize na siya na hindi siya gaanong mabaho at hindi nakakaapekto sa kalidad ng ating pinoprocess na karne, no? So, pakitingnan na lang po sa slides. So, ito? 5.25 hypochlorite solution as sanitizers. So, magdepende po kung saan gagamitin. Sa hand dip ba, sa foot bath, sa sahig ng ating processing area, sa mga equipment, sa tubig for processing. So, kung makikita nyo dito, parts per million Parts per lang. So, very minimal, no?
So, may ang kanya-kanya siya. kailangan. Oo. Specific na kailangan per area kung saan mo gagamitin yung hypochlorite solution natin. Yes po. So, ngayon, dadako naman tayo sa Costing. sample costing. No? Yan. Ito yung, Dito na yung ito mahalagang yung factor. costing na to is galing ito sa training namin, no? Sa pag-process na, for example, costing ng Cara Beef Tapa. So, sa isang batch weight, ang ibig sabihin ng batch weight is yung batch na pinoprocess mo. Pinaprocess, No? okay. So, ang batch weight, for example, batch weight natin is 10 kilograms ang pinaprocess natin. So, ito yung costing niya, no? Selling price ng beef tapa is 380 per kilo. Of course, meron tayong inputs, ingredients, packaging, cost ng pagbili ng mga sangkap, gamit, processing cost, nandoon na yung mga labor, then other operating expenses, mga kuryente, mga tubig, then marketing cost, contingencies at the same time. Makikita natin dito ang profit margin or sales. So, sa 10 kilograms na Cara Beef Tapa, meron tayong 39% na Sales. sales or profit Hindi margin. ka nalugi doon. May 39 ka Sales na. na yan siya, nabawasan na yan ng 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 inputs. lahat ng inputs. So, yon, no? Ito ay idea lamang kung saan makikita natin na meron talagang kita sa Cara Beef. pag-process ng karneng kalabaw or Cara Beef. Itong sample na to is Cara Beef Tapa. Next, meron tayong costing ng Hungarian sausage. So, itong Hungarian sausage natin ay katumbas ng premium products na galing sa ibang bansa na ini-import ng Pilipinas. Kasi hindi tayo gumagamit ng mechanically deboned meat. Deboned meat, no? Sorry. Katulad ng mga hotdogs, kasi sa market ngayon, uso masyado ang MDM na tinatawag, mechanically deboned meat. So, kung makikita nyo, kung nasubukan nyo na kumain ng hotdog na mayroong parang sandy, Oh. yun yung mga pinong Bones. parte ng bones, no? Kasi yung pinag-deboned na mga, yung bones nila, may machine doon na tinatanggalan talaga ng yung mga kunting mga karne dumikit sa bones, yun yung MDM na tinatawag. Ngunit itong Hungarian sausage natin is purong karne ng kalabaw na hindi siya MDM. That is why considered as premium siya. So, maliit masyado ang ang table, but makikita, kung ma-screenshot nyo ito, makikita nyo dito ang inputs, production inputs and outputs. So, ang retail cost per kilograms ng Hungarian sausage is nasa 305 pataas. So, ang profit per kilo, meron tayong 50.87 pesos. So, meron talagang kita, no? At ayun, doon tapos ang ating meat-based enterprise na lecture. But before that, panoorin muna natin ang video para ma-appreciate natin ang Meat grading. tawag niyan, ang potential ng isang Cara Beef sa market natin ngayon. Para noorin natin.
Traditionally, a very large proportion of Filipinos prefer Carabao meat. This is especially true in the Visayas and Mindanao. The Carabao is a piggy bank of our farmer. In fact, when in dire financial need, the Carabao is the first to go. With about a population of 2.9 million heads in the country, it contributes significantly to the local meat production. However, Carabao meat suffers from the impression of being tough and of poor quality due to those animals slaughtered after being retired for work. But this is not quite true. In fact, Carabaos fattened and slaughtered at a young age is quite tender. So, to correct the negative impression and give more value to our farmers' Carabao, the PCC has embarked on an organized and scientific breed development program to increase meat yield and improve meat quality of the Carabaos and buffaloes in the country. We capitalize on the good eating qualities of the Bubalin breed. In doing so, we bring you tender lean Carabao meat.
Maraming salamat po, Sir Rayo Ryan Balbuena, sa makabuluhang topiko about sa meat-based enterprise natin. So, karagdagang kita na naman po yan para sa ating mga magsasaka at magkakalabawan. Natapos na ang ating episode 12. Ating napakinggan ulit si Sir Rayo Ryan mula sa PCC at USM. Napakahalagang may alam po ang mga magkakalabawan natin na additional na income na pwede nilang maibigay sa kanilang pamilya sa pag-produce ng ating mga karne or cara beef. So, bago po tayo magtapos, Sir Ray, baka may mensahe or gusto po kayong ibatiin sa ating mga nakikinig ngayon. Hindi lang naman po enrollees natin yung nakikinig eh. Sige, yun lang po. No, maraming salamat, no, lalong-lalo na sa ating mga SOA DBP enrollees sa pakikinig. At the same time, sa opportunity na ibinigay ng ATI at PCC at USM. At nawa po'y marami kayong natutunan, no, sa topic natin na tinalakay kanina about meat-based processing. So kung meron kayong mga karagdagang inquiries or kung pwedeng gusto nyong malaman, pwede po kayong kumonekta, no, sa opisina namin or mag-letter kayo, no, through our Center Director Dr. Geoffrey R. Atok. So ang PCC naman ay very supportive, no, sa ating mga magsasaka. Kasi yun man talaga ang primary mandate natin bilang under sa umbrella ng DA, kundi matulungan ang ating mga farmers. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Sir Ray. At ayun po, para sa mga katanungan din po, maaari po kayong kumonekta actually sa inyong mga municipal coordinators or mag-text po sa 0917-1074-330 o mag-comment sa ating FB group doon sa School on the Air on Dairy Buffalo Production at amin po yung susubukang sagutin. Pwede po namin i-connect ito sa ating mga resource person sa mga nagdaang episodes kung alin po doon yung mga concerns ninyo. Congratulations din sa mga nakakuha ng tamang sagot sa 5 questions natin ngayon sa quiz number 3. Sa susunod na episode ay atin naman pong pag-uusapan ng additional enterprise na pwede nating i-venture, lalo na nakafocus ito sa ating dairy buffalo production na School on the Air. Ito ay tungkol sa milk-based enterprise. Ngayong October 2, 2025, sa himpilan lamang po ng 107.1 Max News FM, live po tayong mapapakinggan doon. At sa aming official Facebook page, the Agricultural Training Institute Region 12, sa oras na 9 to 10 a.m. Kasama po natin dyan ay walang iba kundi si Ma'am Charmaine Bautista, ang Quality Control Officer din po ng Philippine Carabao Center at USM. Para sa laging updated po sa aming mga programa sa ATI, paki-like and follow lamang po ang social media accounts ng, sa Facebook. Hanapin lamang ang Agricultural Training Institute Region 12. Sa Instagram and Twitter o X na ngayon na tinatawag, pakihanap lamang ang @ATIRTC12. Maaari din po tayong kumuha ng mga e-learning courses na libreng-libre lamang po sa lahat ng mga gustong matuto ng iba't iba pang topics sa pagsasaka at palaisdaan. Hindi lang naman po doon, kundi pati na rin sa personal development. Meron po tayo doon mga training or kung paano po ba nagfa-facilitate ang isang tao ng mga organizing an event. So, para na nakafocus naman po sa farming natin or mga cooperatives or association. Bisitahin lamang ang www.e-extension.gov.ph. Ulit, www.e-extension.gov.ph. Para sa mga nagbi-birthday ngayon, pagbati po sa inyo at naway biyayaan kayo ng buong may kapal ng mas mahaba pang panahon sa mundong ito at manatili pong ligtas sa mga anumang bagay na gagawin ninyo. Thank you po sa ating provincial veterinary na pinamumunuan ni Dr. Amor R. Elevazo kasama ang kanyang assistant veterinarian Dr. Bernard Kababat and ang ating mga municipal coordinators mula sa Malapatan si Mr. Gaspal Moranos,
Saglan naman po ay kasama ninyong naglilingkod sa atin ngayon sa School on the Air on DBP, Dr. Vernie Rino Asperga. Sa Alabel ay si Miss Maricar Mangunay. At sa Malungan naman po ay walang iba kundi si Dr. Fritz Gerald Duco. Muli, sa ngalan ng aming mga katuwang sa programang ito, ang aming ATI Director Engineer Remelin R. Recotor, MNSA Seso 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISDOIC Pamela Mapala, Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao, Provincial Veterinarian Dr. Amor R. Elevazo, ATI 12 Center Director Dr. Jessie V. Beldea, at PCC at USM Director Dr. Geoffrey R. Atok. Katuwang din po namin ang DARFO 12, walang iba sa pamumuno ni Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Muli, ako po si Kishel Araw-Araw, ang inyong kaagri-skwela na laging nagpapaalala basta may alam, may masustansyang gatas, ani at kita ang magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po.